Hello sa inyong lahat, ibabahagi ko ngayon sa inyo kung paano magpatubo sa dayami. At ang kailangan lang natin ay tatlong sako na malalaki, katulad nito, kulay green. Kung wala kayong ganito ay yung 60 kilos na sako ay siksikin ninyo lamang yon. Bali kailangan natin ng 6 na sako ng dayami. At kailangan din natin ng isang drum na pagbabadan ng ating dayami. At itong drum ay haluan natin siya ng lime o apog. Ito ay lime shell o dinurog na shell ng talaba. Ayan. At marami sa online yan. At pagkatapos natin mahaluan ay yung dalawang sako ay bababad na natin siya ng 2 hours. Ang pagbababad lang natin ay 2 hours para hindi ma-over moist o para sa ganun ay yung susunod ulit na dalawang sakong dayami. Bawat dalawang sakong dayami, pag-ahon natin yung unang binabad natin, sa pangalawa ay haluan natin ulit yung tubig ng lime para sa pangalawang babad natin ng dalawang sako. So, ganyan yung ating paglalagay ng lime. Kung ilan yung gusto nyong ibabad, nasa inyo na. Mas marami, basta wag kayong bababa sa 6 na sako para mas maganda yung kanyang init, yung pagkakakompose natin. After ng 2 hours ay iahon lang natin at itambak natin sa isang lugar na kung saan ay bilad o direct sunlight. Kung bakit sa direct sunlight natin siya i-compose, para sa ganon ay madoble yung kanyang init para mamatay yung amag ng kuprenos. Magkukumpos kayo doon sa tirik ang init mula umaga hanggang hapon, at balutin natin siya ng plastic na walang singawan. Kung wala kayong black, yan white, tapos lagyan nyo siya ng black. Kung black naman yung nabili nyo ay kahit na hindi nyo nalagyan ng white na plastic, ganyan. After ng 3 days ay atin siyang babaliktarin at bali 6 days natin siya i-compose. Bali every 3 days ay atin siyang babaliktarin at pwede na natin siyang animan. So, itong video natin ay walang tarak. Sa next time na lang natin gagawin yon sa another na video natin na gagawin. Bali itong pinapakita ko sa inyo ay ito ay walang halong tarak o yung rice bran. Yun yung makikita natin. Ito na, babaliktaran natin. Bali mainit pala ito, ganyan. Bali ang init nito ay nasa 60 to 70 Celsius. Ganun siya dapat kainit yung ating pagpapa-compose o ating pag-compose. Sa ating pag-compose ay kinakailangan ay nasa 60 to 70 siya. Ganun dapat kainit para sa ganun ay makompose siya at mamatay yung mga amag, kung ano man yung amag na nasa dayami. Para sa ganun ang bulba mushroom lang yung kakain sa substrate na ating gagawin. Yung init pala kung paano natin malalaman ay may mga nabibili sa online, kaya maghanap na lang kayo doon at mura lang naman. Sorry para sa ating naputol na video, hindi natin na-record kung paano magbuhat ng dayami. So buhatin lang natin at ilagay natin lang siya, itumpok lang natin. Kung single bed lang kayo ay ang taas niya ay nasa 6 to 10 inches lamang. Itong bed na tatlo ay tag 6 inches yung kanyang kapal. So siksik yan at siniksik natin yung mga bed na yan. Bali ang sukat na yan o kapal ng bed na yan ay nasa 6 inches.
At tayo ay ngayon mapiprepare ng mga binhi na ating gagamitin. Dudurog-durugin lang natin siya sa isang lalagyan at pwede rin ninyong haluan ng harina o darak, rice bran o hindi na. So akin ay hindi ko na hinaluan dahil maganda naman yung ating binhi na aking tinitinda dahil ito ay mayroon ng darak. At ito yung ating ilalagay sa mga bed natin. Bali itong dalawa pala, yung una at saka pangalawa na layer ng ating bed ay nalagyan na to. Hindi lang natin nakuhanan ng video. Akala ko ay nagre-record, yung pala hindi pala nagre-record. Itong last na lang yung aking ipapakita kung paano ako maglagay ng binhi. Ganyan ako maglagay ng binhi, walang patawad. At nasa inyo na, pwede namang konti lang yung ilalagay nyo. Pero sa akin, ganito kasi ako maglagay ng binhi para mas marami o mas maganda yung tubo niya. Dahil nakita ko, napansin ko na karamihan ay doon sila mismo sa binhi na nilalagay na tumutubo yung mga kabuti. Kaya pinupuno natin yung sa ibabaw para doon sila tutubo at saka sa ilalim. Mayroon plastic doon sa ilalim ng ating bed. Ay kukuha lang tayo ng plastic na clear at babalutin natin siya. Nasa ganon ay ma-maintain yung kanyang moisture. Pag hindi natin to kasi gagawin ay maaring matuyo yung ating bed. Kung single naman, kung doon kayo sa lupa ay pwede na yung isang plastic lamang. Huwag nyo na siyang igaganito. Basta yung kapal niya ay nasa 6 to 10 inches lamang. Para sa ganon ay hindi masyadong makapal kasi hindi maganda rin pag medyo makapal yung ating bed. Ganyan. Pagkatapos ay akin nang nilagay yung plastic na pangalawa para sa ganon ay hindi siya matuyo dahil sa sobrang lakas ng hangin dito sa akin. Mushroom. Yan o, kapal lang, mas makapal yung dito sa sa ibabaw. Mas makapal siya. After ng 5 days o fully ramified na yung ating bed na makikita natin ay marami ng amag o lahat ay amag na ng bulba, ay atin siyang didiligan ng tubig na may lime. Kung bakit natin ginagawa ito, para sa ganon ay maintain natin yung kanyang pH level. Dapat ay nasa 7 to 8 lamang. Para sa ganon ay gagapang yung ating kabote at tutubo yung ating kabote. Hindi siya ma-acid. Kaya natin siya ginagawa yung mga ganitong pamaraan. Dinidiligan natin siya para sa ganon ay maganda yung kanyang magiging resulta, yung kanyang pagtubo, para hindi ma-acid kung bakit tayo binabasa. At isa na rin ito na ginagawa natin ay para ma-force yung mga amag na tumubo. Kaya natin siya dinidiligan ng mayroong lime para mabawasan yung acidity ng ating substance. Binutas-butasan din natin yung mga plastic niya para makahinga sila. Kasi pag hindi natin bubutasan yung mga plastic ay hindi sila makakahinga, hindi sila tutubo. At siguraduhin natin na maliwanag. Kaya nga tayo gumagamit ng clear na plastic sa ating pagpapatubo. Para sa ganon ay after fully ramified yung ating bed ay mayroong liwanag. Pero hindi siya direct sunlight.
Iba yung direct sunlight, kasi pag direct sunlight ay matutuyo yung ating bed. Ang ibig kong sabihin ay yung liwanag lamang. Hindi natin kailangan yung sikat ng araw, kundi yung liwanag lang. Para sa ganun ay tumubo yung ating kabuting saging o bulba mushroom sa ating bed. Basahin din natin yung buong paligid ng ating bed para sa ganun ay ma-maintain yung moisture. Pag sa lupa kayo nagpatubo ay sa paligid ng ating bed. Pag ganito naman sa akin, ginaya ninyo, ganyan, basahin lang natin sa kanyang paligid para ma-maintain yung kanyang moisture. Good morning sa inyong lahat, at ito na yung ika-8 days natin. Medyo lumalaki na. Ayan. Yan yung dayami na hindi na pinastorize. Umusubong na rin sila dito. Pati doon sa kabila. Ayan o. Ayan. Medyo meron na rin dito sa kabila. Ayan o. Ayan. Umusubong na rin sila. Yung sa kabila. Ayan o. Nakikita ninyo ang daming mga ang daming mushroom. Ayan. Dito na yun sa may kabila. Ayan o. Ito yung sa may baba niya. Meron pong naalis na pinage. Ito naman yung sa may baba. Ayan. Ito hindi na pinastorize to na dayami. Kung makikita ninyo ay maganda siya. At maraming tumubo. So ito, napakaraming tumubo dito sa may ibabaw niya. Ayan. Ewan ko kung hanggang sa may dulo ay mayroon tumubo. Kasi hindi ko makita. Tinanalandag natin ng camera. Ito may makikita kayo dyan. Medyo natin. Ito yung sa may iba. Meron na rin mga tumutubo. Yan. Yan. Kita ninyo yung pinhits na yan. Yan. Ika 10 days na ang ating bulba mushroom. So medyo malalaki na sila. Papakita ko lang sa inyo. Tapos may mga tumutubo pang pinhits. Ano, lalaki na. Lalaki pa yan bukas. Yung mga yan. Ayan. Meron pa dito. So marami siyang tumubo dito banda. Tapos ito naman yung pangalawa. Ayan, medyo dumarami na rin. Ayan yung mga pinhits niya. Ito yung mga buttons niya. Tapos ito yung sa may baba ng taas. Yan o. Yan yung sa may taas. Tapos ito naman yung kabila. Tapos meron din dyan. Meron din doon. Tapos dito meron din sa may dulo.
Yan o. Yan, makikita ninyo mayroon din dito sa gilid. Dito mayroon din. So lipat tayo. Sakalipat tayo dito sa may baba. Ito naman sa may baba. Ayan. So ito na yung sa may baba niya. Medyo mayroong may mga insekto pero okay lang yan. Ayan o. Bali marami rin tumubo. Ayan. So dito medyo natuyo dito sa gilid niya. Meron din dito sa may baba. So ito yung baba niya. Ayan. Yan yung baba niya. Okay. So ito na. After ng ngayon, hapon, medyo lumaki na sila, masyado na sila malalaki, parang itlog na. Yan, parang itlog na yung laki niya. Pati dito sa may dulo. Ayan. Pati doon. Kung mapapansin ninyo, mas malalaki na naman to bukas. So, yan lang. Ganyan lang yung gawin ninyo. Ito, pinheads pa lang, pero lalaki na oh. Pinheads pa lang yan, pero malalaki na. Ayan. Tapos yung dito sa baba ay malalaki na rin. Yan o. Ito naman ay medyo may pagka-black itong barite. Itong string nito, yung bulba dito sa baba. Doon sa taas medyo may pagka-brownish. Ito black. Ano. So ayan, makikita ninyo kung gaano kapal. Ayan. Good morning sa inyong lahat, at ito yung ating patubo na kabuting saging. Ang laki oh. Ang laki ng tubo niya. Ayan. Medyo meron pa mga tumutubo eh. Ayan oh. May mga sumusunong sa may kabila niya. Sige. Sa likod wala. Meron yan. Ano, tatanggalin ko to? Oo, tanggalin. Wala pa namang access sa loob. I-treater mo lang. Alisin mo lang yung ano. Hindi. Malaki lang. Nagmamasyal si mama. Lagay mo dito, ba't ang laki? Ha? Ano pa? Sa likod. Wait lang. Pwedeng gano'n? Hindi, dyan nasa, yan mo alisin.
mayroon yung isa eh. Yung good morning sa inyong lahat. So tayo ay mag-harvest. Pangalawa na. Ang lalaki pa rin. Yan oh. Ang lalaki pa rin ng mga tubo niya. Pero ito hindi ba masyadong pwede yung iba. Pero ang dami oh. Makikita ninyo ang dami mga kamaskom. Dami oh. Ayan, dami. Daming mga mushroom mushroom. Itong isa. Laki. Mas malaki pa yung kahapon dito. Kapal ng amag. Kapal ng amag. Ganyan yung tubo niya mga kamasarap pag dayami. Lalaki. Gandang mamitas pag ganito. Dapat kutsilyo yung gamitin natin pag ganito na ano. Para hindi siya na ano ba na hirap kasing anuhin nga eh pag dayami, ano, sumasama yung mga dayami niya. Pero ang lalaki ng tubo niya. Grabe. Ang ganda ng tubo niya. Lalaki. Pati dito. Pati dito oh, lalaki oh. Ganyan naman. Oh. Yan na yung mga tubo dito sa dayami. Ang lalaki oh. Ang lalaki ng tubo niya. Oh. Saan pa kayo niyan? Laki oh. Oh. Dayami. Ang lalaki ng tubo niya. Ang lalaki ng tubo niya, ang gandang mag-harvest pag dayami talaga. Ayan o. Ito yung maliliit sumasama. Medyo na ano siya. Lagay tayo ng stand para hindi mahirap magpitas. Ay ang lalaki, grabe. Nakakatawa naman pag ganito. Nakakamasarap. Good morning, good morning. Laki ng mga harvest natin. Oh, sa ito 1/4 na to, ganito. 1/4 na yan, ang lalaki. Oh. 1/4 na kilo nga natin. Oh, tignan nyo, oh, kamasarap mo. Ang lalaki. Ang lalaki ng tubo niya. Yan oh. Laki oh.
lalaki. Oh. Yan oh, yung mga ano niya oh, yung resulta ito ng ano, dayami. Ganito lang kayo magtanggal ng mushroom oh. Yan. Para sa next time mayroon ulit tutubo. Yan. Grabe. Ay. Dapat to kinukutsilyo to yung mga ganito na malalaki. Medyo malalaki. Pag ganito na kalalaki o kaya magpipitas kayo, hawakan nyo dito sa may ano niya, sa may dulo niya. Ayan. Dito kukunin din natin to para hindi na to lalaki. O mabubuka lang yung mga yon. Pati ito hirap naman tong ano, tingnan. Mo. Wala kang nakuha. Ika. Oo, kunin mo na yung mga pili guys. Yung ating palaki para sa next time na ulit. Oo. Kasi, tingnan mo ang bigat nito, ang lalaki oh. Lalaki na. Laki na. Sige. Morning. So ika-apat na ito na harvest natin. Ayan. Ika-apat na harvest natin to. At makikita nyo napaka rami yung tumubo pa rin. At dito sa may baba na-harvestan na natin to nung nakaraan. Ito ang hindi pa natin na-harvestan to sa mga baba nito. Ito yung sa isang baba. Ito na yung na-harvest natin no. Malaki. Dami na. Ito, kunin natin to. Oh.
sana nakatulong itong video na ito sa inyo. At huwag nyo sanang kalimutan na mag-like sa ating video at mag-share at subscribe para na rin sa tulong sa ating channel. At medyo puyat pa ako dahil gumagawa ko ng sponsor. Salamat sa inyong panonood. Sana ay nakatulong itong video ito para sa ganon sa mga gustong mag-business ng mushroom na sinusunog lang yung dayami sa inyong lugar, ay pwede ninyong gayahin itong video na ito at pwede ninyong pagkakitaan. At pwede rin na pang hobby lang o kaya inyong libangan lamang. So yan lang at God bless sa inyong lahat.